Mga kababayan, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang nakasulat sa Roma 1:25. Ang nakasulat po dito sa wikang Tagalog, mga kababayan, ay ating babasahin. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila ay sumamba at nanglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Yan po mga kaibigan ang nakasulat sa Roma 25 Kapitulo 1. Ngayon mga babayan, napakarami pong mga ngaral na kapag ginagamit nila ang talatang ito, pinapalabas nila na sila na yung tama, at saka lahat na maging katunggali nila ay mali na. Meron po tayong panunuorin na isang video footage. Lalagyan po natin ng reaction ito, sapagkat kung magsalita ang mga ngaral na ito ay lahat ng iba maliban sa kanya ay mali na. Samantalang ang ating natuklasan sa Biblia, mga kababayan, ay pati naman siya ay hindi rin tinupad itong nakasulat dito sa talatang ito, mga kaibigan. Panoorin po natin ang video. Ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Muli po sa tulong at sa awa ng Panginoon na tayo po ay sabayang napapanood sa iba't ibang bahagi ng mundo. At minsan pa, tayo po ay aming i-welcome sa ating pong sinasagawang Worldwide Bible Exposition. Yung mga nakahanda po naman ngayon na makapagtanong sa iba't ibang mga points na mga kaugnay natin. Kasama po ang nasa abroad. At ngayong araw na ito, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Minsan pa, narito ang ating pong kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Good day everyone. To all those who are monitoring us in different parts of the globe. Whatever the case may be, we wish everyone a good day, a good night, a good morning. At umaasa kami na kayo po ay mananatiling nakikinig na may kapayapaan sa ating pong ginagawang pagsisiwalat. Gaya po nung salitang exposition sa English ay pagsisiwalat o paglalangkag ng mga salita ng Diyos. Sa ating panahon, napakahalaga po na malaman natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung hindi natin malalaman, yung nasasaksihan natin sa paligid, maaaring magkaroon tayo ng duda, agam-agam, gaya ng nangyayari sa iba na hindi naniniwala na may Diyos. They doubt the existence of God, and atheists claim that there is no God. Those who doubt only, it is a lesser evil. Those who doubt God's existence. But what is evil is that there are people without doubt do not believe in the existence of God, as if they are very sure that there is no God. Yun po ang tinatawag ng mga ateista. Yun namang mga merong mga doubts, parang naniniwala, parang hindi, tinatawag naman yata yung mga agnostics. At meron naman pong naniniwala sa Diyos, pero mali naman ang paniniwala, gaya nung sinasabi doon sa Roma 1:25, kapatid na Daniel. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba
at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Mga kababayan, narinig po natin na binasa ni Brad Daniel Rason ang Roma 1:25. Ano kaya itong nakasulat, mga kababayan, na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Ito po, mga kababayan, kung uunawain po natin at pag-aralan natin ang Biblia, ang mapapalitan lamang dito na katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan ay ang tamang bautismo na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Pinalitan po nila ng kasinungalingan yan. Yan po ang aking naunawa sa Biblia, hiwaga na nakapaloob sa talata na ito, mga kaibigan. Ang mapapalitan lamang na katotohanan ng Diyos ay ang tamang bautismo na itinuro ng ating Panginoon Hesukristo, mga kaibigan. Ang ipinalit po dyan ay ang bautismo na ginawa ni Apostol Felipe sa eunuko. Nakasulat po yan sa Gawa 8:26 hanggang 40, mga kababayan. Yung bautismo na paglulubog sa tubig ay yun yung kasinungalingan. At ang bautismo na itinuro ng ating Panginoon Hesukristo ay bautismo na mabubuhos na tubig sa kanang kamay at sa ulo o sa noo. Yan po, mga kaibigan. Ang katotohanan ng Diyos ay ang tamang bautismo na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kasinungalingan po dyan ay ang bautismo na ginawa ni Felipe sa eunuko. Na ang bautismo na ginawa ni Felipe ay paglulubog sa tubig, mga kaibigan. Kaya ngayon, etong talata na ito na Roma 1:25 ay hindi naunawaan ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Kaya siya ay isa rin siyang nagpalit ng katotohanan ng Diyos ng isang kasinungalingan. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Yan lang po ang mensahe ng Roma 1:25. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ang katotohanan ng Diyos, mga kaibigan, ay ang tamang bautismo. Ang kasinungalingan ay ang maling bautismo. Yan po ang bautismo na lubog sa tubig, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Meron namang mga tao na naniniwala nga sa Diyos, pero pinalitan naman yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila ay, imbis na magsisamba sa lumalang, sila ay nangaglingkod sa nilalang. Yun ay isang masamang kondisyon din ng isang pagsamba ng tao sa Diyos, na imbis na yung lumalang ang sambahin, sinasamba yung nilalang. Kababayan, pansinin po natin ang sinalita ng Brother Eli Soriano. Sa kanyang pagkakasabi ay lumalabas na siya ay hindi sumasamba sa nilalang. Pansinin po natin, pag-aralan po natin, ang Panginoong Diyos ang nagturo sa ating Panginoong Hesukristo ng tamang bautismo. Si Apostol Felipe ay nagbautismo ayon sa anghel ng Panginoon. Sino ang nilalang dito, mga kaibigan? Di ba si Apostol Felipe? Yun ang sinasamba ni Brother Eli Soriano, pagbabautismo ng lubog sa tubig. Kaya kayo po lahat na nababautismuhan at nabautismuhan na ng bautismong lubog sa tubig ay pinalitan na ninyo
ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Tiyak yun mga kababayan. Tungo kayo sa kapahamakan. Magsuri po kayo mabuti mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. At yan po ay hindi po kasinungalingan yan, katotohanan niyang nangyayari sa mundo. Merong mga tao ang sinasamba si Buddha. Si Buddha naman nilalang Hindi naman siya Diyos, pero sinasamba siya bilang Diyos ng mga tinatawag nating Budista. At sigurado naman tayong si Buddha ay hindi nga Diyos sapagkat meron ba naman Diyos na mamatay dahil kumain ng laso na hindi niya alam. Basahin nga natin yung Encyclopedia Britannica, Sister Luz. Opo, ito po yung Encyclopedia Britannica 2005 edition. Ito po ang sinasabi doon. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ano sinasabi nung ulat na yon, kapatid na Daniel? Ang sinasabi po ng ulat na yan, namatay po si Buddha pagkatapos niya na kumain ng nakalalasong kabuti na isinilbi po sa kanya at sinasabi nga po na pangyayari po na yan ay isang aksidente at nagkaroon daw ng pagtakas dun sa kanyang cycle of rebirth at yung kanyang katawan po ay sinunog. Yun po ang ulat ng Encyclopedia Britannica noong 2005, kapatid na Eli. Ibig sabihin na kanyang pagkamatay ay dahil sa pagkain po ng nakalalasong kabuti, kapatid na Eli. At yun ay ayon sa impormasyon, aksidente. Meron ba naman Diyos na biktima ng aksidente? Ang Diyos alam niya yung mga bagay-bagay. Paano mo siyang atangan na Diyos yun si Buddha na aksidente kumain? Pero katotohanan na naman kasi yun na naulat sa kasaysayan na yung Buddha na ngayon ay sinasamba ng mga Budista namatay dahil sa pagkain. Paano naman kayang tama yung mga Budista? Alam nyo ba mga kapatid kung gaano karaming naliligaw ng mga Budista ngayon? Ilan ang Budista sa buong mundo? Ang Budista sa buong mundo, ang pinaglilingkuran hindi yung tunay na Diyos. Kasi hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Si Buddha po ay tao rin na namatay sa pagkain ng kabuting nakakalason. Yun ang ibig kong sabihin mga kababayan. Mga kababayan, pansinin po natin ang style ni Brother Eli Soriano. Ginamit niya si Buddha upang mailigaw niya ang mga Kristiyano, mga kaibigan. Tandaan po natin yan. Gumagamit po siya dahil sa kataniluhan niya, gumagamit siya ng mga ibang sekta na hindi naman Kristiyano upang mailigaw ang paniniwala ng mga Kristiyano, mga kababayan. Upang malinis niya ang kanyang sarili na parang hindi niya pinalitan yung katotohanan ng Diyos ng isang kasinungalingan. Si Brother Eli Soriano, mga babayan, ay isa rin siyang nagpalit ng katotohanan ng Diyos na siyang tamang bautismo. Pinalitan niya ito ng kasinungalingang bautismo. Ang bautismo na lubog sa tubig, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Yan lang po ang isang bagay na mapapalitan na katotohanan ng Diyos. Ituloy po natin ang video. Hindi naman po tayo nang aatake, kundi inihahayag lang natin yung nasabi sa Biblia, binasa natin kanina. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan.
sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Uling linibereng katutuanan ng Diyos king metong akalaraman, simbande siwandeng lelangan ke sa aking linalang. Doon naman sa English, ang sabi, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator. Sa Spanish, ang pagkakasabi diyan, kapatid na Daniel, Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es benigno. napakaliwanag niya, no? Sirvieron y adoraron la criatura en lugar del Creador. Doon naman sa Portugues, pues trocaron a verdade de Dios pela mentira y adoraron y serviran a criatura antes que ao Creador. Sabi sa Ilocano, sabi diyan, ta sinuktanda ti kinapudno ti Dios iti unbod, ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa at diket iti namarswa. Tingnan nyo mga kababayan, kahit sa anong Biblia basahin, meron talagang mga taong naligaw, napakarami. Isang bahagi, kalahating bilyon tao, naligaw dahil kay Buddha. Mabuti po kung si Buddha lang ang Diyos-Diyusan. Mga kababayan, katotohanan pong napakarami na pong nailigaw. Lalong-lalo na po ngayon at lumabas si Brother Eli Soriano hanggang sa siya ay lumipas na rin, mga kababayan. Lumipas na nga siya. Kaso patuloy pa rin po ang pangangaral sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga videos upang patuloy pa rin ang mga maililigaw, mga kababayan. Milyon-milyon na ang nahikayat ni Brother Eli Soriano upang mailigaw ang marami. Ang katalinuhan na yan na taglay niya, mga kababayan, ay kahanga-hanga, subalit hindi ipinagkaloob sa kanya ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, mga kababayan. Tuloy po natin ang video. Buti kung si Buddha lang ang nakapagligaw, napakarami pong naligaw ngayon eh. Meron naman sumasamba sa mga daga sa India, sinasamba mga baka. Kung hindi talagang malalim na po ang kasamaan sa tao ngayon, pagkakaligaw, pagkakahiwalay sa tunay na Diyos, at meron namang lalo pang masama, yung nagsasabing sila ay sumasamba sa tunay na Diyos, ay gumagawa naman ng sari-saring kasamaan. Yung nandun sa Roma 1:28, kapatid na Daniel. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kaalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kita nyo mga kapatid, hindi nila ang wika minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang magsigawa ng mga bagay na hindi nararapat.
Yan yung mga nagsasabing may Diyos, pero yung kanilang gawa walang Diyos. Mga kababayan, itinuloy niya po ang pagbasa hanggang sa umabot sa versikulo 29. Na dito po sa versikulo ito ay mababasa ang pagpatay sa kapwa-tao. Ito mga kababayan ay isang hiwaga na naman na ang maling bautismo ay pumapatay po ng espiritong pinatira ng ating Panginoong Diyos sa ating mga puso, mga kababayan. Nakasulat po dyan, pagpatay sa kapwa-tao. Yan po mga kababayan ang hiwaga ng kasinungalingan na bautismong lubog sa tubig. Pinapatay po niyan ang Espiritu Santong ipinatira ng Diyos Ama sa ating mga puso. Katotohanan po yan mga kababayan. Basahin natin yung Tito 1:16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yung salita ni Pablo na yan, napakahalaga niyan eh. Merong mga tao nagpapanggap, kilala nila ang Diyos, ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila sa kanila. Pansinin po ninyo mga kababayan. Tama po ang talata na binasa niya na Tito 1:16. Sila'y nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Mga kababayan, pansinin po ninyo ito. Ang Brother Eli Soriano na yan ay nagpapanggap na kilala niya ang Diyos. Subalit, ang gawa niya na pagbabautismo ng lubog sa tubig na bautismo, yun ang nagpapatunay na ikinakaila ng kanyang gawa ang tunay na Diyos. Hindi niya kilala ang tunay na Diyos mga kababayan. Tandaan po ninyo ang katotohanan na yan mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Kilala nila ang Diyos, hindi nila talaga kilala kasi ang sabi, malulupit, mga masuwain, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang pagkilala po kasi sa Diyos mga kababayan ay paggawa ng mabuti. Pag yung mabuti itinakwil mo nang gawin, ayaw mo na, kahit sabihin mo kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? Kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. Yun ang layo ng Diyos, kaya niya ginawa ang tao, gumawa ng kabutihan para makarating sa kanyang kaharian. Pero pagka sinasabi mo, ikaw ay sa Diyos, pinagmamalaki mo sa Diyos ka, pagkatapos ang ginagawa mo kasamaan, yun ang nagpapatunay na hindi ka talaga sa Diyos. Kung pag-uugnay-ugnayin po natin lahat ng ito, makikita natin na ito realidad sa ating panahon. Ito nakikita natin kaya nga ang aking naiisip ngayon, parang lalo ngayong mas mahirap mangumbirti ng tao para maniwala sa Diyos. Kasi ang mga nangyayari ngayon, mismo sa mga taong nagsasabing sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas, ang nakikita mo, puro kawalang hiya ang gawa. Yan ang magpapawalang gana sa mga tao para magrelihiyon. Kasi yung mga mismo nagsasabi na nakikilala nila ang Diyos, hindi naman ginagawa yung ipinapagawa ng Diyos, paano ka man namang maniniwalang may Diyos yung mga tao na yan? Nakakasira pa ng loob yan sa iba para maniwala yung iba na may Diyos. Makikita nyo na ang nangyayari ngayon sa relihiyon, ang na-expose sari-saring katiwalian, kasamaan,
Kaya yun po ang alalahanin ko. Kaya ko binubuksan sa inyo, mga kababayan, ng bagay na ito. Nasa Biblia po kasi yan. Hula ng Biblia yan. May nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, pero ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Basahin nga natin sa English yan, kapatid na Daniel. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna tayo. At asahan po natin na ang mga susunod nating i-analyze na mga aral ni Brother Eli Soriano ay tatalakayin at hihimay-himayin natin, mga kababayan. Ang pagkaakala natin na dahil sa katalinuhan taglay, nakahanga-hangang katalinuhan, mga kababayan, ang akala natin ay siya na yung tamang pinuno o magdadala sa marami sa kaligtasan ng bawat isa. Subalit, nakakadungkot, mga kababayan, na malaman natin na siya pala ay isang gumagawa rin ng kasinungalingan. Yan po ang sinasabi kong maling bautismo na ginagawa niya, mga kababayan. Ang maling bautismo na yan ay ang bautismong lubog sa tubig. At nakasulat din po sa Biblia, ang gumagawa ng kasinungalingan ay sinungaling at antikristo. Yan po ang ating Brother Eli Soriano, isa siyang antikristo, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po muna. Sa susunod na naman po, tiyagain po natin hanapin ang katotohanan. Sana po ay gabayan po tayo ng Panginoong Hesukristo sa ating gawain ito, mga kababayan.